Sinabi mismo ni Shams sa report, 2 buwan magmula ngayon malalaman na natin ang magiging desisyon nitong si LBJ at ng Lakers kung magpapatuloy ito ng isang buong season sa kanila o maglilipat na to ng team. Hindi rin kasi basta-basta makakaalis itong si LBJ sa Lakers, lalo na sa no trade clause ang player option niya na pinirmahan na nagkakahalaga ng 52 milyon. Nasa tail end na ng era itong si LBJ, kaya ngayon ang target na lang nito makakuha pa ng championship title bago magtuloy ang retiro niya. Dahil tapos na rin naman yung isa sa pinaka-goal nito sa karir niya, yung makakalaro niya yung panganay niyang anak si Bronny. Kaya wala na nga raw to ganong iniisip ngayon sa karir niya kundi makakuha pa ng pang-5 ring niya sa susunod na season. Salungat kasi talaga ang plano ngayon ni Lolo Bron sa plano ng Lakers. Dahil ang plano ngayon ng Lakers nakapokus sa rebuilding since nang makuha nila itong si Luka bilang center trade piece. Samantalang itong si Lolo Bron, ang plano ngayon makakuha pa ng isang championship title. May report ngayon na una pa lang meron ng internal issue itong si LBJ at ang Lakers since nang i-trade nila itong si Anthony Davis papuntang Dallas. Nang wala nga raw consultation na nangyari para kay LBJ, ito rin kasi talaga yung team na napakagandang babagsakan nga raw kung sakaling i-trade nila si Luka, itong Lakers, dahil sa laki ng franchise ng mga to at yung impact sa media at syempre yung market na mabibigay ng pangalan ni Luka at yung pagiging contender ng mga to sa championship title ng Western Conference. Kaya ganun na lang rin kalaki at pagpapahalaga ang pinapakita nila dito kay Luka Doncic. At yung isa pa sa issue ngayon na lumulobo etong si DeAndre Ayton, since nang ma-declare nga na player to ng Lakers, hanggang ngayon nga raw wala pang reply sa message niya itong si LBJ. Halos lahat ng teammate kasi, especially itong si Luka, winelcome na siya. Si LBJ na nga lang daw ngayon ang hindi nagpaparamdam sa kanya, o baka nga raw busy lang talaga itong si Lolo Bron. Yan yung mga lalong nagpapadagdag pa ngayon ng mga issue para dito sa Lakers at kay LBJ. Madaming issue na lumalabas sa pagitan ng mga to ngayon, pero wala rin naman nagiging katotohanan yung mga yan. Dahil mismo sa mga media at SOCMED sinasabi nitong si LBJ at ng Lakers nasa magandang communication sila ngayon. Sa edad kasi ni LBJ na papasok na sa 41 ngayon, 2 na lang ang pinagpipilian niyan. It's either na magretiro o lumipat ng team kung hindi talaga nito nakikita sa Lakers ang pagiging champion contender. At ayon mismo dito sa sinabi ni Rich Paul na agent niya, 1 hanggang 3 taon pa kayang itagal ng karera ni Lolo Bron. Malinaw na gusto nga raw talaga nito ni Lolo Bron na makakuha pa ng championship title sa 3 taon na yan pero hindi sigurado yung limitasyon na yan. Parang ang susunod nga raw na history na gustong maabot ni LBJ yung nag-iisang 40 plus year old player na makakakuha ng championship title. Sobrang hirap habulin yan mga pare ko, history na yan kung mangyari. Pero kung magpapatuloy ang Lakers na mag-focus sa pag-rebuild at sa paghahanda sa kanilang future ngayon, sobrang labo nga raw na makuha ni LBJ ang title na yan sa susunod na season. Pero syempre hindi siya ganun basta-basta rin kayang bitawan ng Lakers, lalo't kakapirma lang niya ng player option. Malaki yung halaga na yan para sa 1 taon, kaya kung sa trade malabong mangyari. Kaya buyout ang isa sa pinaka-realistic nga raw na pwedeng gawin ng Lakers at nitong si LBJ. Dahil kung buyout yan mawawala ang malaking tax hit at magkakaroon pa ang Lakers ng higit sa financial flexibility at makakaiwas sa luxury tax at hard cap. At dahil mismo sa no trade clause naman ni Lolo Bron pwede siya mismo ang mamili ng team na gusto niyang lipatan sa oras na naka-buyout na siya. Yung mga teams tulad ng Cavaliers, New York Knicks at Dallas Mavericks ang nagpapakita ng interes para dito kay LBJ. Pero malinaw na ang Dallas kukuhain nga lang daw si Lolo Bron sa buyout. Dahil walang balak yung mga to na maglabas pa ng mga asset at maglagpas sa cap hit nila ngayon. Kukuhain lang nila si LBJ sa buyout contract. Ang Knicks ngayon nasa hard cap at salary match requirements at kailangan ng 1 o 2 malaking contract na match sa salary ni LBJ. Limitado ang flexibility nila ngayon.
Kaya kung tutuloy nga raw yung mga to sa pagkuha kay LBJ, kailangan na lang bitawan yung mga star player nila mula kay OG Anunoby at Mitchell Robinson na imposible pa sa ngayon. Ang Cleveland lagpas na sa second apron kaya hindi sila pwede gumawa o magbigay ng malaking contracts gaya nga kay LBJ, maliban na lang kung isasama nila sa trade itong sila Darius Garland, Jarrett Allen o Max Truss at posibleng mga draft picks, kaya mahihirapan din talaga ngayon yung mga teams na to na makuha itong si LBJ dahil sa laki ng salary contract na meron to. Mahirap na rin kasi talaga ngayong sugalan ng malaking kontrata itong si LBJ para sa mga teams, lalo na kung sakaling umalis yan sa Lakers dahil wala nang magiging assurance kung gaano patatagal yung karir nito sa NBA. O tulad na lang rin mismo sa sinabi ng agent ni Rich Paul na 1 to 3 years, pero hindi pa sigurado yan dahil anytime pwedeng magretiro itong si LBJ, lalo na kung sa susunod na season hindi pa to makakuha ng championship title niya. Kaya sa market hindi na rin ganong kalaki ang value nitong si Lolo Bron ngayon.